At yun nga no mga kabayan, pag-usapan naman po natin, ito pong nangyaring pagbisita ni Junior dyan sa Trila in Manila. Boxing match po ito mga kabayan, na kung saan naging guest nga po dito ang mag-asawang Marcos, si Bongbong at si Lisa mga kabayan. Sa nakakatawang pangyayari, nung sila po ay tinawag, para syempre panauhing pandangal po Pangulo at First Lady. Tinawag po doon sa doon sa event. Halos karamihan po maririnig po yung yung pagbu sa kanila ng maraming Pilipino. Mantakin mo, Pangulo ka ng bansa, kasama mo pa asawa mong First Lady, binubu ka ng mga Pinoy. Ewan ko na lang kung hindi pa rin tablan ng kakapalan ng mukha mo, sir. Siguro naman kahit sobrang kapal ng mukha ninyo, mag-asawa, tinatablan siguro kayo ng kahihiyan. Taong bayan na po nagsasabi, binubo na po kayo Hindi pa rin po ba kayo mahiya? Magtataka po kayo bakit kayo binubo. Pinapakita nyo weak leader kayo, sir Sarili mong pinsan hindi mo masawata. Di po ba mga kabayan? Sarili niyang pinsan hindi niya mapagsabihan. Ano bang merong hawak si Romualdez? Kaya hindi mo siya masita-sita. May hawak ba siya sa'yo na alas niya? Na pag sinita mo siya, ilalabas niya? Hindi natin alam mga kabayan. Pero parang hindi po makagalaw itong si Junior para sawatahin yung pinsan niya na alam naman niya unot dulo ng kaguluhan ito sa ating bansa. Kaya yung taong bayan gumagawa ng paraan, sir. Kahit saan kayo magpunta, hindi po masaya yung mga Pilipino. Pakaway-kaway pa kayo, nagpipiling na lang kayo. Nag-iingot-ingotan na lang kayo kahit binubo kayo, kakaway-kaway ka pa. Diba? Tapos sasabihin nyo, nagtitiwala ang maraming Pilipino sa inyo. Sasabihin ni Claire Castro, putya katakot-takot na puro bagsak ang score ninyo sa survey. Diba? Lahat naman pinangako ninyo, hindi nyo po ginawa. Sabi mo, isusoli nyo yung kinuha ninyong pera ng PhilHealth. Hanggang ngayon, hindi nyo pa sinusoli. Diba? Sinabi nyo hindi susoli kasi natatakot kayo noong bago mag-rally, baka mapatalsik na po kayo. Kaya sinabi ninyo, isusoli yung pera ng PhilHealth. O ngayon, hindi kayo napatalsik, wala na po kayong balak isoli. Sobrang kakapalan po ng mukha yung ginagawa ninyo po ba? Sagad-sagad na po O ito mga kabayan, panoorin nyo po yung pagbu ng mga manonood, mga manonood dito kay Lisa at kay Bongbong Jr. O panoorin nyo po mga kabayan. Ladies and gentlemen, welcome to the 50th anniversary of Trila in Manila. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. and First Lady America Marcos. Welcome. Hi, Ma'am. Mr. President, hi, Ma'am. O di ba mga kabayan? Sino mo magsasabi hindi totoo yan? Baka sabihin nyo, AI yan. Kitang-kita naman po, rinig na rinig naman po, binubo ang mag-asawang Marcos. Ibig sabihin po, wala na pong amor ang taong bayan sa inyo. Dahil po saan? O dahil po dito sa balitang to ni Sir E.B. Hugalbot. Sir, dahil po dito, kaya po ang tingin ng mga taong bayan, weak leader po kayo, sir. Dahil sa pinsan ninyong hindi nyo matali-talian sa leeg. Kaya tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Ito pa mga bayan, si Sir E.B., panoorin po natin. Medyo matagal na rin nung magkaroon po ng investigasyon, huling investigasyon, siguro mga month na ba?
isang buwan na ba o mahigit o more or less isang buwan na pong walang pagdinig dyan po sa Senado kaugnay nga po dito sa maanumalyang flood control projects. Pero meron tayong naririnig, isa doon is pagbabalik ni Senador Ping Lacson. Isa pa sa ating mga narinig, possible na maliban doon sa is bubuksan na rin yung farm to market road. Unang-una, anong nakikita nyo po ba rito? Bakit medyo tumagal? Anong basa nyo po dito? At may kaugnayan din po ba ito sa mga pangyayari ngayon? Pagkakaluklok sa ombudsman, bagong ombudsman, tapos yung ombudsman nagbigay ng mga pahayag against dito kay Senador Villanueva, against kay VP Sara Duterte, pagbuklat muli ng issue doon sa Farmally at sa marami pa. Nakikita nyo ba na may kaugnayan ang lahat, Ginong Ibi? Actually, yes, may kaugnayan yan lahat sila, Paul and Admart, mga kababayan. But unang-una, kaya medyo natagalan sila, Ang hinala ko diyan, talagang na-overwhelmed lahat ng mga nag-iimbestiga ngayon, Even yung bagong secretary ng DPWH, si Secretary Vince Dizon, ay ilang beses nang sinabi niya na talagang very overwhelming at makikita mo nga na ang kaibahan ng kanyang itsura before he was appointed as DPWH Secretary hanggang ngayon na ilang linggo pa lang siya at yan naman ay kinumpirma na rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at yun na nga pinangalanan nga ni Mayor Magalong ang the names that must be mentioned na mention na nga ni Chis Escudero, yun kay Martin Romualdez at Zaldico. Maliban dyan, yung ICI ay talagang natulala sila and they do not know where to start and where to even begin, Admar and Paul. Sabi na nga ni dating DPWH Secretary Babe Singson at ni Justice Reyes, talagang the scale and the magnitude of the corruption, the systematic corruption is just unbelievable, And again, I may have to say this, the flood control anomaly is just the tip of the iceberg dyan sa DPWH, You have, kanina nga, na-mention mo yung farm to market roads na anomalya din. Yan, talagang maanomalya yan. Kasi yung opening of farm to market roads, Admar and Paul, kung hindi nalalaman natin ng ating mga kababayan, isa din yan, katulad din yan ng rock netting at silting, or desilting. Kasi nga, nagko-compute ka lang kung ilang cubic meters ang bubuwagin mo sa isang bundok para ma-open yung isang farm to market road or even a provincial road. Halimbawa, i-estimahin nila ng 100,000 cubic meters when in actuality, when in reality, kalahati lang, 50,000 cubic meters lang pala ang amount of lupa na tatanggalin mo to open the road. Iyan talaga, dyan, katulad din ng rock netting, At katulad din ng desilting, yung nililinis yung mga ilog from silt and mud. Hindi mo yan ma-quantify talaga kasi, halimbawa, yung 1 kilometro ng riverbed, paano mo yan sasabihin na 100 metric or cubic meters of mud or silt ang kukunin mo dyan? Ganon din yan. Nandyan din yung corruption dyan. Again, they are probably overwhelmed by the massive corruption and the scale and magnitude and the people involved. Admar and Paul, kasi ang involved dyan hindi lang 1, 2, 3, hindi lang kung ilan dyan sa DPWH. Lahat ng mga opisyal ng gobyerno, na kasama doon sa project proposal, project approval, release of the budget, implementation, validation, audit, and even permissions from the local government units, lahat yan involved, Admar and NJ. Opo.